Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong ginawa nila Ka-Business na teleserye na may pinamagatang Captain Dumbbell. At sa unang eksena nga po ay ginanapan ito nito si Bornok bilang isang taong mangangalakan. At sa pangangalakan niya ay nakapulot siya ng dumbbell. At ang dumbbell pa lang ito ay makapangyarihan. At nung maalala nito si Bornok yung kanyang nabasa sa isang comics, ay sinubukan agad niya itong dumbbell na ito. At nung itaas niya ito ay humiyaw siya ng Captain Dumbbell. At bigla nga po siyang nag-transform sa katauhan naman nitong si Martha. At after niyang mag-transform sa katauhan nito si Martha, ay kaagad nasubukan ang lakas o kapangyarihan nitong si Captain Dumbbell Martha. Sa dalawa nga pong snatcher ng cellphone naman nitong si Junjun. At yun, nung mapatumba nitong si Captain Dumbbell Martha, itong dalawang snatcher, ay bigla naman tayong dinala nitong si Ka-Business dito naman sa kwento nitong si Lito the Penguin. At dito nga po ay ang eksena ni Kuya Lito ay isang kuya na PWD na may inaalaga ang nakababatang kapatid na may dinadala namang depresyon. At ang kapatid nga po niya dito ay itong si Tony. At sa eksenang ito guys ay talaga namang pinukaw nito yung damdamin nating mga manonood. Dahil ipinapakita ng eksenang ito yung isang matatag at responsableng kuya sa kabila ng kanyang pagiging PWD. At hindi lang yon, bukod sa kanyang pagiging PWD ay yung pang kinakaharap nilang hirap ng buhay. Pero sa kabila nga ng pagiging PWD nito si Kuya Lito the Penguin at sa kabila din ng hirap ng buhay na kanilang kinakaharap, plus may kapatid pa nga siya na inaalagaan na isang may pinagdadaanan na depresyon, ay nananatili siyang matatag, nananatili siyang positibo sa kabila nga po ng hirap na kanilang pinagdadaanan sa buhay. At bagamat nakikita natin na nahihirapan na siya sa buhay nila, pero hindi natin siya nakitaan dito ng pagsuko sa hamon ng buhay.
At ang isang kahanga-hanga dito guys ay naipakita ng kwento na ito na ito nga sa kabila ng kapansanan ni Kuya Lito na wala siyang kamay, wala mga paa, pero kahit papaano ay nagagampanan niya yung kanyang pagiging kuya dito kay Kuya Tony. At ang galing ng pagkakaganap dito ni Kuya Lito dahil karamihan sa atin ay nadala talaga doon sa kanyang acting na yon. Nakita natin na ang naging acting dito ni Kuya Lito ay natural lang. Na tila ba totoo yung mga nangyayari sa kanila doon. Kaya karamihan ng viewers ni Ka-Business ay bukod sa paghanga ay napaiyak sa eksenang ito. Alam nyo ang lesson dito guys, ang mapupulot nating aral dito, nating lahat, lalong-lalo na ngayong mga kababayan natin na dumaranas ng matinding pagsubok sa hamon ng kahirapan. Ang aral dito ay yung hindi mo kailangan sumuko sa anumang hirap ng hamon ng buhay. Kahit na nga may kapansanan ka, hindi mo kailangan sumuko. Ang kailangan mo'y lumaban. Ang kailangan mo'y magpakatatag. Dahil kung tutuusin, kung matatag ka, hindi magiging hadlang sa'yo yung iyong kapansanan para gumawa ng paraan para magpakatatag. Ang kailangan mo lang ay yung determinasyon at tiwala sa iyong sarili. At ang isa nakakabilib dito guys, ay itong mga eksenang ito ay walang script. Kundi ang mga naging eksenang ito ay yung natural na damdamin nito sila Kuya Lito. Unang bawat tauhan ng teleseryeng ito. Dahil ang ginagawa lang daw dito ni Ka-Business ay binibilinan ang bawat karakter kung ano yung kanilang gagawin. Pero wala silang isinulat ditong script kung ano yung kanilang sasabihin. At dito sa ganito mga eksena din natin makikita kung gaano kahusay ang director nito. Dahil di naman gaganda ng ganyan yung eksenang yan kung hindi mahusay ang pagkakadirect kung hindi mahusay yung director. Dahil ang bawat eksena ng teleseryeng ito ay nanggagaling lahat sa director. Lahat ng idea nito ay galing sa director. At sino nga ba yung mahusay na director ng teleseryeng ito? Siyempre, walang iba kundi si Ka-Business. At nakita nyo naman, part 1 pa lang yan. Kaya sigurado na marami ang nag-aabang sa atin ng part 2 nito, part 3, part 4 at ng mga susunod pang part ng kwentong ito, unang teleseryeng ito. At bukod nga sa mahusay at malawak na kaisipan ng director nito, ay ang isang nagpaganda dito guys sa teleseryeng ito ay yung kalidad ng pagkaka-edit nito. Kita nyo naman yung mga effect. Talaga namang masasabi nating pinaghirapan, pinag-isipan at talagang talinabaho ng mahusay. At masasabi mong tila ba isang professional editor na ang bumanat nito. Kaya naman congrats sa iyo Boss Dave. Ang galing. Napakagaling ng pagkaka-edit mo dito. At congrats din sa iyo Ka-Business. Dahil pinakita mo sa amin kung gaano kalawak yung kaisipan mo. Kung gaano kalawak yung imahinasyon mo. At syempre, aabangan naming lahat yung mga susunod na eksena nito o yung mga susunod na episode nito. At syempre batiin din natin ng congratulations ang mga gumanap dito. Ito nga si Marta, si Bornok, si Kuya Buknoy, at lalong higit nga dito kay Kuya Tony at dito kay Kuya Lito the Penguin. Dahil nakita naman natin na ang nagdala talaga ng kwentong ito ay itong si Kuya Lito
at itong si Tony. Ito yung talagang kinaawaan at talaga namang nagdala sa mga viewers doon sa eksenang sobrang nakakabag. Dahil napakahusay ng ganap dito ni Kuya Lito eh. Tapos itong si Kuya Tony nga, sa kabila ng kanyang pinagdadaanan, ay nakita natin yung partisipasyon niya dito. Paano guys, hanggang dito lang muna ulit po at sana po yung nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At maraming salamat po doon sa patuloy pong sumusuporta at walang sawa pong nanonood sa aking reaction video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo magtapos ay gusto ko lang pong i-shout out itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo ma'am at maraming salamat po doon sa patuloy nyo pong pagsuporta at walang sawa nyo pong panonood sa aking mga reaction video. At shout out din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Ma'am, thank you din po. Lalo na po doon sa mga pinapadala nyo pong blessing sa akin. At thank you din po sa patuloy nyo pong pagsuporta at panonood sa aking mga video. At shout out din po dito kay Ma'am MK Inday Okray. Ma'am, thank you po sa patuloy nyo pong pagsuporta sa akin. At yun, ganun din po dito sa aking mga kasamahang reaktor sa Ka-Business Official at Papa Dins TV. Shout out po dito kay Lataong Gala, Ma'am Flers Channel, Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, Kalingap Turak at Katangay PLC. Shout out po sa inyo mga sir at ma'am. At yun, sana po ay patuloy nyo din po suportahan itong aking mga kasamahang reaktor na ito. Muli po ay maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shout out po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Ka-Business Official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.